Ayan, mga taga saan nga po kayo sa Roa City Capiz. Roa City Capiz at kayo po Lanao Lanao del Norte. Iligan. Iligan kayo. Kayo po, ma'am sir, mga taga saan po kayo? Pangasinan. Coronadal City, Ilonggo. Oh, kayo po? Pangasinan. So ito lang po, okay lang po mag-survey sa inyo. Ano lang, simple lang naman po. Ito po ano sa tingin niyo po, ano ang mas safe po na administrasyon? I mean safe sa mga kriminal, sa mga addict ganun. Ako ang sasagot. Duterte or ngayon? No, for me talaga, it's Duterte kasi doon ko nalaman, doon ko na feel na ang safe kahit maglakad ka ng alas 12 ng gabi kasi walang, more on drugs kasi siya alam naman natin dito sa Pilipinas, ang dami talagang mga gumagamit ng ganon. So, I feel safe nung panahon niya. Ngayon kasi parang, hindi ko alam kung napabayaan or something na nag-focus lang sila sa ibang problema, pero mas maganda pa rin yung Duterte pagdating sa ano no, yung kasi ang number one naman talaga problema ng Pilipinas is number one ang corruption, alam na natin yan. Noon naman na talaga yan. Pangalawa is yung drugs, mga kriminal, mga magnanakaw. Yun naman talaga nung panahon niya kasi nag-focus siya sa time na yun. So parang mas ma-feel natin na safe tayo, it's because napipigilan niya. Parang siya kasi nag-aasta siyang evil para magkaroon tayo ng peace. At peace, magiging at peace ang mga mamayang Pilipino. Ngayon kasi, I don't know kung nag-focus sila sa problema ng iba. Kasi sa Pilipinas, ang daming problema. Pero para sa akin, mas safer tayo mga Pilipino noong time ni Duterte. Kumbaga, pabor din po kayo sa war on drugs ni dating Pangulo Duterte. Siyempre kasi, sasabihin natin, hindi naman lahat ng namatay, addict. Bakit ba lahat ng pinatay ng addict, addict din? Diba? Yun kasi ako, may anak ako. So, maraming mga bata ngayon nare-rape when it comes sa mga ganyan. Sa namin, tinitiran ngayon, squatter, normal. Ngayon, ang daming nagiinuman sa daan, ang daming, alam naman natin, maraming lutang. Pero, nung mga kapanahunan niya, wala akong nakita gano'n. Mas okay na kasi sa akin yung ganong sistema, at least alam kong safe yung pamilya ko. Parang nasa at peace ako na okay lang na ganito kasi safe naman sila. Kaysa yung masyado tayong maluwag pero yung pamilya natin bitaw at risk. Mas okay na yung ganun. Ayan, kumbaga doon kayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Oo naman. So kayo po, ayan, baka may dagdag pa po kayo. Kayo po sir, sa inyo mas Duterte po yung mas safe sa inyo. Sa mga makasasamang loob, bakit po sir? Yan yan, para sa war on drugs, mga politician na rin, lalo-lalo na sa mga congressman, ayaw ko na talaga. Parang walang gano'n itutulong talaga sa amin na. Gusto ko kasi yung lahat para, kumbaga, manggaling sa taas yung utos, para sumunod lahat. Hindi yung tipo na, yun, yung mayaman na sila na yun. Basta sa akin, Duterte. So, kumbaga, pabor din po kayo sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Yes. Okay. Alam mo sir, alam mo, yung hindi lang naman pabor sa war on drugs is yung mga gumagamit. Totoo yan, naniniwala yung mga nagbebenta, kasi yung mga nakikinabang. Tama. Kaming hindi nakikinabang, mag-agree kami. It's because kasi kung hindi ka naman gumagamit, bakit ka matatakot? Wala naman hindi kasi yan kasi yung hottest issue ngayon about drugs. Sinisisi nila. Lalo na nagkaroon ng hearing no, si PRRD. Nung nakita ko yung Senate niya, natatawa ako kasi ang daming problema sa bansa. Bakit tinitira yung war on drugs? Samantalang nung kapanahunan niya, yung bang mga umaalma ngayon, hindi ba sila naging safe nung mga panahon na yun? 'Di ba? Naging peace, naging din sila. Matiwasay yung pamumuhay nila. Tapos ngayon tira sila ng tira. Diba? Ang daming problema Corruption, bakit hindi yun yung tutukan? Yun yung unang rason natin Yung utang ng Pilipinas diba? ngayon, lumubo. Payaman sila ng payaman. Yung mga nakikipagtalo, sila lang naman nakikinabang Pinaghirapan yun ng taong bayan, pera yun ng Pilipino, diba? Dapat lang sila mag-focus. Bakit sila mag-focus sa war on drugs? Na mas okay naman yun na policy. Yun yung problema ng Pilipino ng Pilipinas. Dada ng dada. Tapos, sa panahon na maayos naman ang administrasyon, nakikinabang din naman, diba?
Yun yung problema natin eh. Yun dapat ang baguhin natin. Ayan. So kayo po sir, baka may ano kayo sa survey natin, baka may isasagutin po kayo. Ano pong mas safe po sa inyo? Administrasyon ni Pangulong Duterte o ngayon po? Siyempre, yung administrasyon ni Duterte, bakit po Duterte rin? kasi lahat naman siguro like crimen, doon naman ang gagaling yung because of drugs. Diba? Hindi! Like, nagnanakaw sila, doon yun galing sa ano sa drugs din. Diba? Kaya sila kaya sila pumapatay because of drugs, diba? Corruption, diba? Doon din yan nagagaling because of drugs. Kaya sila nagko-corrupt, diba? Kaya naging corrupt yung mga politician natin because of drugs. May, Yun lang, may, mas- may, Okay lang po ma'am, sige po, okay lang po Mas ma'am. safe, Sige mas po. safe yung ano yung Duterte administration. Kumbaga sir, pabor din kayo sa war on drugs. Yes. Kayo ma'am, baka may dagdag po kayo. oh, may dagdag ulit ako. Ayan, pareho po sasabihin si ma'am. Diba sa Senate is ano, more on ano sila, nagtatalo sila sa war on drugs. Apa. Nung sa may Zamboanga may nakidnap na foreigner, Hmm. bakit ang bilis silang umaksyon? Ngayon sa Pilipinas, ang daming nawawalang bata. Bakit hindi bumabalik? Totoo po Asaan? Dapat yun yung nakikita namin sa TV, yung nasusolusyonan yung mga kidnapping, nasusolusyonan yung mga rapist, yung mga kriminal. Yun yung masarap sa mata. Hindi yung more on away sila about sa pera, sa mga, ano ba yun, confidential fund, yung mga ganun. Sino bang makikinabang sa confidential fund? Yung mga bata naman. Bakit natin iniipit? Oh, yung mga Diba? Which is, dapat hindi naman natin yung iniipit yung ganun kung alam naman natin kapwa Pilipino yung makikinabang. Kasi yung pera na yun, Pilipino lang din naman ang naghirap. Taong bayan lang din naman ang hirap. Dapat ang makinabang, taong bayan din. Diba? Masolusyonan sana nila yung mga kidnapping sa mga bata. Kasi ang daming kidnapping Sabihin sa ngayon. inyo po sa Mindanao, talagang talamak na naman ngayon yung Mas sari-saring krimen. normal na yun, sir. Di naman yun bago. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte po talagang ano, Wala akong masasabi. wala po. Talagang Sabihin tahimik. nila, baka kasi pabor ka si Duterte ka. No, hindi naman ako bulag. Di rin ako bingi. Ako nga po, si Bongbong pa sinuportahan ko dati. Hindi, alam mo, Sara. Hindi, Sinuportahan alam mo, niyo sir, rin siguro. honestly- Ako, aminado po ako, nabudol ako eh. Alam mo, honestly, sir, Kayo po. I vote Bongbong Marcos. Same po tayo. Kinonvince ko pa yung buong family ko to vote for him. Mm. Kasi alam mo, hindi naman talaga ako bumoto sa kanya. Kahit alam ko yung history ng papa niya. Mm. Kasi ang papa niya, anak siya eh. Mm. Hindi naman sila magkakaparehas Apa. eh. Alam naman natin yan, pero nabudol ako kasi Eh, nabudol rin po kayo. kay Vice President, Mm. President Sara. Ayun. Masasabi ko talaga na, sasabihin nila, oh bakit ganyan kalakas ang Duterte? Pumunta kayo ng Davao na makita niyo yung service ni Duterte. Kayo po ba ma'am, eh, from Lanao del Norte po kayo, no? Yes, Pero pero- nakapunta po na po kayo ng Davao. Member kasi ako ng non-government organization. Dati, member po active kayo. ako nung bata pa ako. Ah, okay. So, teenager. So, nakapunta ako ng Davao. Hindi ko maalala yung year na yun. Basta, ang pinag-uusapan namin more on batas. Mm. Batas ng kabataan, kababaihan. Doon ko nakita na grabe pala talaga ang Davao. Napakadisiplinado ng mga tao. Oo, doon ko nakita na okay lang pala magkaroon tayo ng presidenteng palamura. Presidenteng parang tingin natin demonyo. Pero lahat naman tayo safe. Lahat naman tayo nabibigyan ng hustisya. Lahat tayo nakikinabang. Pinaglilingkuran ang Pilipinas ng buong puso. Diba? Aanhin natin yung mala Diyos. Hindi nagmumura. Pero wala naman tayong nakikita ang progress. Anong progress ngayon? Wala, di ba? Wala tayong nakikita ang progress ngayon. Hindi ko ramdam. Basta tayo, nasa reality lang Mm. tayo kung ano yung nakikita natin, di ba? Tignan mo nga, yung ibang bansa magtataas ng sahod. About sa sahod. Mm. Sila, ang dami nilang problema, pero when it comes sa sahod ng mga Pilipino, iniipit nila. Ibang bansa, yearly nagtataas. Sample yung Korea, yearly. Bakit hindi nagre-reklamo yung mga ano? Dito 20 pesos, tang ina. Mm. Ilang beses pa mangyayaring hearing sa Senate para lang ma-approve. Samantalang, kagaya ng mga PhilHealth, di ba? Dapat hindi talaga yan inaano yung parang, hindi yan automatic na inaano ng mga Pilipino. Kasi ano eh, puro lang naman corruption ang nangyayari dyan. Hindi naman talaga nagagamit ng mga Pilipino. Kasi pagdating sa hospital, iniipit naman. Budget, naka-budget naman yung ano eh, ano ng PhilHealth eh. Hindi naman talaga ganyan. Kaya sana, nung bilib lang ako kay Duterte noon kasi lahat ng mga taong akusado parang nabibigyan ng solusyon. Mga mayayamang abusado,
nabibigyan ng ano yung mga nasa baba. Ayun lang. Ayan, hello po ma'am, magandang araw po. Ayan, smoke survey lang po ako para marinig po natin yung boses ng ating mga kababayan. Sa tingin nyo po, para po sa inyo, yung pagdating po sa peace and order, ano po ang sa tingin nyo ay siguro na-encounter nyo naman po yun dahil di ba sa mga lugar nyo, ano pong administrasyon nyo mas safe po para sa inyo panahon ni Duterte o ngayon laban sa mga adik, mga kriminal, mga ganun? My God. Para sa akin, panahon ni Duterte kasi mahigpit. Panahon ni Mahigpit siya, Duterte. tapos ano siya, disiplinado at saka wala gaanong lahat ng nangyayari nakikita niya lahat yun. Kumbaga may nagagawa. Kumbaga mas safe po sa inyo sa panahon ni Yes, Pangulong oo. Duterte. So ayan po, maraming salamat po. Ayan, yun lang po, wala na po kayo idadagdag. Kayo po ma'am, baka meron kayo idagdag. Ayan, Okay na po. sige po. Hello po ma'am, magandang araw po. Tanong ko lang po, no, survey lang po kasi gusto ko marinig yung boses ng kababayan natin. Para sa inyo po, ano pong administrasyon ng mas safe po sa, alam niyo, sa mga kriminal? Politician. Opo, sa panahon ni Duterte o ngayon? Sa panahon ni Duterte. Bakit po panahon ni Duterte? Difference? Yung mas safe po sa mga laban sa mga adik, kriminal, ganun. Mas safe po. talagang kay Tatay Digong. Tatay Digong. Okay, bakit po kay Tatay Digong? Kasi nakita rin naman natin yung effect nung niya, nung pamamalakaw niya sa Pilipinas, nung siya pa yung presidente natin. Maganda naman yung ni President Bongbong Marcos, pero the best sa atin si Tatay Digong. Kayo po ma'am? Nahiya po si ma'am. Ay, mga taga Mindanao po kayo. Opo, No? Si taga Mindanao Tatay po. Digong, taga Mindanao. Tatay Digong po. Oh, ayan. Sige po, salamat po.